Hello guys, welcome back to my channel. My name is Chad Godoy and today we're going to talk about the virtual assistant um, companies in the Philippines. So yung mga virtual assistant companies po na ito ay iba't iba, no? Pwedeng agency, pwedeng freelance platform, no? So today pag-uusapan po natin kung saan pa po pwede kayo maghanap or mag-expand ng reach nyo as a virtual assistant. So if you're interested in this video, kindly please subscribe in my channel and don't forget to hit the like button and let's get over it. Hi guys, nga pala yung virtual assistant companies po na ito, yung information ay hatid po sa inyo ng Apployee, no? So dito po natin hinahanap ano. So kasi nakita ko yung mga companies na listed dito I am also part of, no. So I think this is very legit, no, list kung ano sino-sino ba talaga yung mga top VA companies dito sa Pilipinas. No, so ang unang company na titingnan natin ay itong VA Stuffer, no, vastuffer.com. So dito para siyang recruitment agency, no. Pag tinignan niyo yung website, para siyang recruitment agency and parang yung nag-hire sila ng mga virtual assistant. So tapos naghanap din sila ng mga kampanya na willing to hire VAs, no, to expand their businesses. So technically dito ka mag-a-apply and then sila yung maghahanap ng client para sa inyo at sila rin yung mag-handle ng payment sa inyo. So technically para kung dito ka mag-apply, ikaw yung pinaka employee ng VA staffer, no. So it's a recruitment agency. So kung naghahanap yung mga client ng long-term work, part-time work, si VA staffer yung nagpa-process, no, kung ano yung mga trabaho. So kung gusto niyo i-check nyo tong website, and I think this is very legit because coming from people who are already work here, meron silang mga testimonials, no? Meron silang mga service, yung pricing din makikita nyo, no, kung magkano yung inaalok po nila dun sa client. So para meron kayong ballpark figure kung at least magkano rin yung pwedeng ipasahod sa inyo. Pwedeng kung um, starts at 800 per month na dedicated assistant na i-hire sa kanila, pwedeng ang sasahurin nyo dyan is mga 60%, no, or 70%, or minsan kalahati lang. Minsan kasi sobrang mangomission eh. Pero minsan okay din, may mga recruitment agency na nangungomission na dito. So kung titignan nyo to, hindi ito yung sahod na makukuha nyo. Ito yung sahod kasi nababayaran ng kliyente. So technically may commission sila dyan. So yan. So the next website is na titignan natin is yung Task Bullet, no? So the next website that we're going to talk about is Task Bullet, no? Medyo kakaiba to kasi it's a mix of um, part-time and full-time jobs, no? So yung Task Bullet kasi hindi nila nire-require yung mga clients nila na um, mag mag-apply, magkumuha din ng mga long-term clients. Kumbaga para siyang freelance platform by itself pero may kahalong recruitment agency, ano. So, yung Task Bullet is more of they are the ones who pay the VA, no? They're the ones who look for clients but they are the ones who pay their VA din, no? Pero hindi siya talaga freelance platform like Upwork na bahala kayo dyan mag-usap basta bigyan nyo kami ng komisyon. Ang pwede kasing mangyari dito is si Task Bullet maghahanap ng client and then ibibigay niya doon sa VA personally, no? So hindi ikaw yung kung ma-hire ka dito, no, yung VA, hindi ka talaga ikaw yung mag-look ng client mo, sila maglo-look ng client mo for you. Parang sila yung magbo-book ng client para sa iyo, no? And then they're going to pay you kasi yung client, ayan, titignan niyo naman, may binabayaran, no? May binabayaran sila. Pwede silang bumili lang ng hours or pwede rin sila mag-hire ng full-time, no? So yung full-time, binabayaran sila ng 999 per month. So technically, if VA ka for full-time, no, pwede kang bayaran mga around $500 to $600 per month. Syempre, meron silang commission dyan, no? So meron silang full-time or silang part-time at meron din silang mga hours, no? Parang it's a mixed bag, no, yung services nila. Para siyang Upwork na pwede kang maghanap ng hourly client or hourly VA pero without the hassle, no? Kasi sila yung maghahanap ng VA for you. Hindi, kumbaga sila yung magve-vet ng mga VA, sila yung
mag-hire, sila yung kikilatis para at least kung ano man yung i-hire mong VA, coming from Task Bullet, talagang vetted na, no? So, yun. If you want to check the website, no, kindly go to taskbullet.com, no? At I think this is a very good site kasi syempre nakikita ko naman nandito yung CEO, no, nandito yung mga pricing nila, very transparent sila sa pagpapasahod, no. So, kayo na po ang humusga kung pwede niyong applyan nito. The next website that we're going to talk about is the remotecoworker.com, no. So, remotecoworker.com, um napapansin nyo, ang nakalagay dito, dedicated virtual employees. So, what do you mean by dedicated virtual professionals or virtual assistant VAs? Yung dedicated po is, pag sinabi pong dedicated, kumbaga merong VA na pag nag-hire kayo dito, no, kumuha kayo ng VA sa remote coworker. Ang dedicated VA po ay yung VA na dedicated lang po sa kumpanya nyo. Kumbaga, pag nag-hire kayo ng VA dito, kukuhanan kayo na rin remote coworker ng empleyado pero dedicated lang yun, especially para sa kumpanya nyo. Kumbaga, hindi siya pwedeng mag-work sa iba, no? So, yun po yung dedicated virtual assistant. So, ang mga client ay pwedeng mag-hire at a price starting at $7.99 an hour. So, kung naghahanap kayo ng website at titignan nyo kung mataas ba yung sahod dito, technically, kung nag-hire sila ng at VA for $8 an hour, pwede mo madalang makuha dyan is around $4 to $5 an hour. Yung $6 siguro malabo kasi minsan kasi 50% talaga yung kinukuha nila, no? Around 50 to 40 to 50% yung kinukuha nilang mga um pasahod, no, para sa mga empleyado. Kaso nga lang, syempre yung mga VA hindi niyo na kailangan maghanap ng client, no? Yun lang yung kagandahan dito, no? So, ayan. So, ito yung mga customer na bumili ng VA dito or nag-hire ng VA dito. Makikita nyo naman, ano? So, yan. Para din siyang recruitment agency na sila yung nagpapasahod din sa mga virtual assistant. Um, Sila yung naghahanap ng VA. Tapos, pag ikaw ay VA at nag-apply ka sa kanila, sila yung magpapasahod sa'yo. And para kumita sila, they're going to get commission. No? So, ito yung mga services nila. So technically, it's more of a BPO virtual assistant, no? Meron din silang mga customer service, live chat VA, bookkeeping, tech support, real estate, back office, sales rep, tsaka BPO. So yun talaga sila, yung parang may pagka-call center yung dating nito. Um, Pag dito kayo nag-hire, no? So yan. So i-check nyo na lang po, remotecoworker.com if you think these are fit for your skill set. Ano po? So yun po. Let's get into the other one. So guys, the next one is the virtualcoworker.com, no? This is a virtual assistant na ang may-ari nito ay alam ko ay Australian, no? This is an Australian company pero nag-expand na rin sila sa US. It's a staffing company, ibig sabihin sila din po ang nag-hire, no? I think ganun po yung ano dito or sila yung nag-hire sila yung nag-hire ng VA out from it na sila din po yung nag-handle ng HR and payroll. So technically, ang magbabayad din sa'yo dito is si virtual coworker, no? At technically yung HR din sa kanila. So ang nangyari, they are also the middleman, no? Ibig sabihin, may cut din sila sa sasahurin mo. So doon sila in a way kumikita dahil sila yung naghahanap ng client at sila rin yung nag-hire for that specific needs. So syempre kailangan din nilang kumita as a company. So kung naghahanap ka ng mga isang virtual platform kagaya ni Upwork, hindi to kagaya nila, no? It's a recruitment staffing company kung saan sila rin yung mag-hire sa inyo at sila yung magpapasahod, sila yung HR. So yan, no recruitment fees, no? So ibig sabihin kasi pag sinabi mo kasing no recruitment fees, ibig sabihin they're going to find a way na kumita coming from the VA itself. Pero pag nakalagay dyan, recruitment fees around $500,
mas maganda yon, no? Technically kasi pag kasi binayaran sila ng recruitment fee, ang mangyayari po niyan, ang labas po niyan, si VA at si client na po ang mag-uusap. No? So, ganun yung mangyayari. So, this is a virtual assistant agency, no? So, kayo po kung gusto niyo mag-work sa isang agency or not, no, gusto niyo mag-expand dito, pwede rin po. Ang kagandahan lang po nito is magagaling po yung mga client na nakukuha nila. Talaga kung naghahanap ka lang ng experience, pwede na to, no? So, yun po. So, makikita niyo diyan yung services nila, no? Andito yung from VAs, EAs, tech support, no, web developers, WordPress developers, content writers. So it's a one full stop, parang one stop shop dito kung ano yung needs mo, sila yung bahalang maghanap ng empleyado para sa inyo. So yun po yung virtual coworker. If you want to visit virtualcoworker.com, no, and don't forget, no, ay ilalagay ko din po yan sa description so wala po kayong hirap, no, para gusto nyo i-check yung mga website na pinagsasabi ko dito. Okay, let's get to the next one. Okay, the next one is onlinejobs.ph. So si onlinejobs.ph naman po is a virtual assistant company na ito medyo kakaiba to kasi ikaw mismo ang maghahanap ng client dito or si client ang maghahanap ng VA kagaya sa inyo. Parang kagaya rin po siya ni Upwork. Pero nga si onlinejobs.ph, wala siyang commission out from the VA itself. Kumbaga, ang pinaka-commission lang dito ng onlinejobs.ph is kapag si client po ay nag-post ng trabaho or nag-hire ng VAs, dun lang po sila magkakaroon ng bayad. So technically, parang meron silang monthly fee. Pag yung client na naghanap dito, meron silang monthly fee na babayad kay onlinejobs.ph para maghanap ng mga virtual assistant na pwede mag-work sa kumpanya nila. So, ganun po yun. So, hindi si onlinejobs.ph, hindi po magkakaroon ng commission coming from the people who are applying here, no? So, gagawa ka ng profile, like Upwork, no? Pag naghanap ka ng trabaho dito, ayan po, you can click like post a job, find jobs, pag VA ka, no? Pag naghanap ka ng trabaho, makikita mo yung mga trabaho na listed dito, no? Na pwede mong applyan, no? So para siyang Upwork, yan. So para makakita ka ng client na pwede mong applyan dito ka. So yung presyo, kung magkano yung sasahurin mo, ang mangyayari diyan, si client at ikaw ang mag-uusap. So wala pong middleman. Kumbaga it's just an online jobs platform, no, kung saan naglalagay ng mga trabaho na pwedeng applyan, tapos mag-a-apply, a-apply para dun sa trabaho. So ganun po siya. Okay? So if you want to check it out, onlinejobs.ph, onlinejobs.ph, no? Yun lang kung paano niyo siya i-check, no? Kung gusto niyo i-check yung website na to. Okay, the next one po is FreeUp, no? So FreeUp is an online jobs platform na para din siyang online, na para siyang technically Upwork, no? Kung naghahanap kayo ng kasing halin tulad ng FreeUp, kapareho niya po si Upwork kung saan sila ay nag-hire ng or yung mga clients na mag-hire ng VAs, magla-login sa platform, and then doon sila mag-hire ng virtual assistant na kailangan nila, magpo-post sila ng trabaho doon. Tapos si VA yung mag-a-apply, no? Parang kagaya siya ni online jobs, no? Pero nga si FreeUp, ang mangyayari diyan, bago ka makapasok, bubusisiin muna talaga yung ano, kumbaga merong recruitment process, no, bago ka makapasok. Sasalain ka muna dito, no? Kailangan mo mag-apply in order for you to create an account in their platform, no? Kasi nga ang trabaho ni FreeUp, ini-screen muna nila yung mga talents, no? So paano sila kumikita? They get a commission out from the virtual assistant sa kung ano man yung magkanong transaction yung magaganap. Kumbaga, at parang ang pagkakatanda ko 6% kasi part po ako ng FreeUp eh. Meron na po akong account dito. So ang pagkakatanda ko po around mga 6% to 8% po yung kinukuha nilang commission for every hour na ibibill mo or for every contract na ibibill nyo po, no? So yun yung mangyayari, no? They're going to get 6%.
Pero ang kagandahan dito, hindi nila yan kukuhanin sa basic pay mo. Kumbaga, itataas po nila yung basic pay mo. Kunyari, ang basic pay mo po is around $10 an hour. Ang i-bill po nila is 6% on top of $10. So 10 times 0.06, I mean 10 times times 1.06. So ang ibibill na sila sa clients around $10.6, no? So makukuha nila yung 0.6 para at least hindi mababawasan yung sahod mo, kasi nga ang makikita nilang presyo is padagdag, no, on top of your salary. So yun yung kagandahan dito. And mas ang kagandahan din sa free app, meron silang customer service, no? Maganda yung customer service nila. Pagdating sa VA, so wala kang masyadong problema pag nagkakaroon ka ng problema, pag may mga sakuna, no, na mangyayari, pag ikaw ay naging VA dito, madali kang makaka-reach out sa customer service, no, para ikaw ay maalagaan, no, at matutukan kung ano man yung problema mo. So yun lang po, no. So freeapp.net, if you want to check the website, freeapp.net, free as in free, and then app, freeapp.net, pagkakadikit po yun. So yun lang po, no. So the next one po is bottleneck distant assistance, no. So just to be honest, hindi ko masyadong alam to, no, yung bottleneck VA assistance, pero as what I'm seeing, alam ko parang legit naman siya. At kung mapapansin nyo dito, ang mga VA nila ay mga Pilipino. So legit na Filipino virtual assistant company siya, no. At sa tingin ko naman medyo maganda to, kasi nga legit siya, kasi makikita nyo may mga social media profile siya, may Facebook, may LinkedIn, no? At kung titingnan natin yung team nila, ayan, makikita nyo yung CEO, tapos yung development manager, yung Filipino, senior visual designer, Filipino, Sherwin Arnold, yung website developer. So yan, mga nag-work dito, mostly Filipinos. So nung 2006 pa po sila nag-open, so mga around 20 years na silang working as at kung titignan natin yung Facebook nila, they have around like 4,000 followers, no? So we can say that this is a legit website, no? So if you want to join the team, no, click nyo lang po yung join our team, no? And then pwede po kayong mag-apply dyan. So makikita nyo yung mga qualifications, and then yung technical requirements po na kung gusto nyo po mag-apply. Tapos ito po yung application process. So yan. Ayan. Kumbaga, step by step po, nakalagay na po dyan, no, kung gusto nyo pa mag-apply, no. Ayan. So ito yung mga testimonials ng mga VAs nila. And then ito po yung mga benefits, no. Ayan. Benefits. So yan, if you want to get hired as a bottleneck distant assistance, hindi virtual assistant tawag nila, no, distant assistant. So technically, they are distant eh. Kumbaga, nag-hire sila ng mga malalayong kumpanya. So makes sense, makes sense. Distant assistance. So hi, next po is yung 7 virtual assistant services. I don't know why 7, they call it 7. Kasi kung titignan niyo yung services nila, binilang ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So technically, they have 8 virtual assistant services na Na-curious kasi ako doon sa pangalan eh, 7 virtual assistant services. So technically, para siyang may pagkamali, dapat 8. Marunong pa dun sa kumpanya eh, no? So yeah, no, if you want to check this website, no, I think this is a very legit website, no. At saka kagandahan dito, may mga yan, no, may mga chat system sila, no, na pwede ka mag-chat kung ano ba yung kailangan mo, no. So merong person at the other end, no, kung mayroon kang kailangan. Pero yun nga, these are virtual assistant. Nag-hire sila ng VA around 8 virtual assistant services. So VA, social media, real estate, e-commerce, accounting, so digital marketing, graphic design, and healthcare, no? So ayan, and nakikita ko mostly, kung titignan mo, mga mukhang Asiana, no? Mga mukhang Asiana po yung mga ano nila. Mukhang Asian, no? Yung mga trabahante dito ay Asian, e-commerce, real estate. So pag nag-hire ka, syempre Asian din yung mga ka-work mo.
So gano'n naman talaga madalas eh. So yan, customer testimonials, no? No, kung titignan nyo para makita nyo kung legit ba silang staffing, ayan, ito yung mga testimonials nila, no? So yung frequently asked question, pero ito mostly around nagfo-fall sa mga tanong ni client, hindi po tanong ng mga VA. So yan. So this is a very good also website, no, if you want to look for VA services, no. So jobs, ayan, punta tayo sa jobs. So yan, ang mga trabaho dito, meron pang India, may pang Pilipinas. So yan yung mga Philippines. Yan, Philippines. So konti lang yung sa Philippines, healthcare, EA, sales rep, tsaka sales caller, no? So mga call center, no? Call center siya. So yan. Ito yung mga hiring for Philippines. Sa India, more like parang ganun din, pero sa US, halos ganun din, meron lang bookkeeper. No? So all around po, no, VA services lang po yung binibigay nila, walang mga web development, no. So kung gusto nyo type nyo dito, pwede kayong mag-check ng type nyo lang po yung 7virtualassistantservices.com or look at the description, no, para dun po sa website. So yun. The next one po is My Outdesk. My Outdesk po, makikita nyo naman, no, sa screen is Filipino Virtual Assistant. At alam ko kasi ang My Outdesk po is an Australian company. No? Australian company po sila. So kung Pilipino ka, gusto mo mag-apply dito, ang start ng work dito around 6 a.m. Around 6 a.m. po. Kasi pag Australia ka po kasi, di ba, 2 years ahead sila. So kung ayaw mo na papuyat, perfect ka dito kasi ayan, dami nilang testimonial. So at dami na rin nilang mga team building, no? So kitang-kita mo, legit talaga yung kumpanya, no? Apply now. Yan, kung gusto mag-apply. So ito yung application form. So yan, yung pricing, check natin. Ay, mali pala. Lipat natin. Online job types. So punta tayo sa online job types. So ito yung mga services na binibigay po nila sa mga virtual assistant. Accounting and bookkeeping VA, support and customer service VA, marketing and design, general administrative VA, real estate admin, real estate, inside sales or sales rep. So mostly virtual assistant services po yung um hina-hire nila, no. Hindi ako nakakita masyado ng mga web development. So yan guys, this is a very legit kasi dati ko pa po itong nakikita, no. Hindi ko lang po siya ina-applyan, pero I think this is a very good place to start if you want to get hired, no. Ito po ay isang virtual assistant agency at napakadami na pong VA na nagwo-work sa kanila. Nakita niyo naman po sa picture, no. So kung nakita-kita po sila dito, malamang sa isang area pa lang marami na po silang VA. Kasi syempre kung taga Luzon ka, sa Mindanao ang meet up, mahirapan ka magpunta dito, no. So marami talaga yung mga nagwo-work dito at karamihan po ay mga nanay. Ayan. Kasi mga babae karamihan eh. Pansin naman natin, no. So yun lang po, no. So the next one po is the Virtual Staff Finder. Yung Virtual Staff Finder po is a recruitment agency, ano. Virtual Staff Finder is a recruitment agency. Pero ang alam ko po dito, pag na-hire ka, no, nabigyan ka ng trabaho, si Virtual Staff Finder po yung tawag dito, ay maghahanap lang, no, maghahanap lang po ng VA at pag nakahanap na sila ng VA, ang magpapasahod po sa inyo ay yung client. So ito yung pagkakaalam ko, no. So hindi siya hindi siya marketing or digital agency na pag nag-apply ka, doon ka mag-work. Kumbaga, sila ibabayaran lang para mag-recruit. So ayan, makikita nyo to. To get started, simply click get started. You will be charged a $59 one-off service fee. That's right, you pay nothing more. Following this, you hear from our customer service team to kickstart the process. They be with you every step of the way until you hire your VA. So ayun, pag naka-hire na sila ng VA, doon na nag-e-end yung payment. One time lang, pag i-hire ka nila, ilulok ka nila ng VA, pag nakapag-hire ka na, ikaw ay, kung VA ka, doon ka na mag-work sa kumpanya na yon at yung kumpanya na yung magpapasahod sa'yo. Wala na silang cut doon. Kumbaga, ito yung sinasabi natin eh. Mas maganda na si client na nagbabayad ng one-time fee. So, pag nagbayad si client ng one-time fee, ang mangyayari niyan is
wala nang cut sa'yo sa sahod ng VA. So yun, mas maganda yun guys kasi nga mas kikita ka ng mas malaki dito kasi si client at ikaw na yung mag-uusap sa sahod niyo. Wala lang mga commission. So yun lang po, no? So those are the So yun lang po, no? Those are the 10 virtual assistant companies na tinukoy natin dito sa video na to. And sana at least nakakita kayo ng mga website na pwede nyo applyan as a virtual assistant. And I guess kung nakatulong itong video na to sa inyo, don't forget to subscribe on my channel and click the like button in order for you to see future of my videos. No? I-ring nyo na rin yung bell. Kasi minsan kahit nag-subscribe kayo, hindi nyo pa rin makita kasi wala yung bell ay hindi nyo tining yung bell ay yung tining yung bell. So please don't forget to ring the bell icon kung gusto nyo lang naman pong ma-notify. Kayo rin naman po yung magbe-benefit nun eh. So yun lang po guys and have a nice day po. God bless po sa inyong lahat. See you in my next video. Bye-bye.